Magandang hapon sa inyong lahat at ito ulit si Beldita at pag-usapan natin ang posterior STEMI na Tagalog version. Dito sa aking YouTube, Meldita's Info Corner, at ito naman ang aking Facebook, John Rigacio at yahoo.ca. Okay, posterior STEMI. Malaking heart attack nito na ang tinatamaan ay likod ng ating puso. Okay, ito yan. So, itong puso na ito, itong drawing na to, medyo paharap na papunta sa left side ang view ng puso. Ito naman ay totally sa likod ng puso natin. Okay, sa back. So, posterior STEMI, nagre-refer yan sa likod ng puso o yung back part of the heart. So, ito yung left ventricle natin, ito yung right ventricle natin. Okay. So, mayroon tayo ditong 58-year-old na pasyente, isang lalaki, at ang naging diagnosis niya ay posterior STEMI. Ang kanyang complaints, masakit daw ang kanyang dibdib, sobrang sakit, at nagdanam yung kanyang left arm. Okay. Ngayon, nagkaroon siya ng sudden o yung biglang pagsakit ng kanyang dibdib, matindi ang sakit, na 8 to 9 over 10. Pag ilalagay ko yung chest pain natin ng scale of 1 to 10, 1 ang pinaka-minimal yan, yung 10 ang pinaka-severe, pero yung iba sasabihin pa nga sobra-sobra pa. Pero sa kaso natin, ang pain niya is 8 to 9 over 10. Okay. At nagnanamb yung kanyang left arm. Habang siya ay kumakarga ng mga boxes, so nakikerry siya ng mga boxes nung sumipot itong severe pain na ito. So nagkaroon siya ng sudden chest pain, masakit, 8 to 9 over 10, at left arm numbness habang karga-karga niya yung mga mabibigat na boxes. So tumawag siya ng 911 at dumating naman yung Advanced Life Support Crew. So kumuha sila ng unang 12-lead ECG at ang sabi ng machine, mayroon daw tayong inferior lateral STEMI. So ito na yung ating ECG dito. Okay. So ngayon, makikita nyo mayroon tayong sinus rhythm at ang sabi nila mayroon daw ST elevation sa inferior lateral. So tinitingnan ko naman kung inferior ST elevation, ito yung inferior natin, yung leads 2, 3, and F. Wala naman ako makitang ST elevation. Punta tayo doon sa lateral. Dito sa leads 1 in AVL, wala. At dito sa B5 and 6, wala naman ako makitang ST elevation. Mayroon man isa pero hindi conclusive kasi it takes 2 na magkakaroon ka ng reading. Isa lang yan. Pero I still should say, wala siyang ST elevation sa inferior, 2, 3, and F, at wala rin siyang ST elevation sa leads 1, lateral, AVL, at 5 and 6. So wala. Ngayon, binigyan yung pasyente ng loading doses ng aspirin at saka ticagrelor or Plavix. Basta mayroong utos, mayroon silang protocol na pwede silang magbigay ng ticagrelor or Plavix. Pero kung wala, ang ibibigay lang nila ay yung loading dose ng aspirin. Ang cath lab na yan ang magbibigay ng either ticagrelor or Plavix. Dahil mayroon siyang severe chest pain, binigyan yung pasyente ng nitro spray sublingually, binigyan siya ng morphine sulfate IV, at kung sakaling bumabagsak yung oxygen saturation ng pasyente, pwede siyang bigyan ng oxygen. Pero kahit okay ang kanyang oxygen saturation, kung saan siya naman ay in distress, ay no choice. Bibigyan mo pa rin ng oxygen yung pasyente. Kasi usually pag titignan mo lahat-lahat yan, hindi ibig sabihin na normal yung oxygen saturation mo, in distress naman ng pasyente. Pag tinignan mo blood gas niyan, actually abnormal yan. So oxygen kailangan yan. Okay. So anyway, ang risk factors ng pasyente natin, yung mga history niya, mayroon siyang hypertension o high blood pressure, mataas ang kanyang cholesterol or dyslipidemia or high cholesterol, siya ay chronic smoker, mayroon siyang previous o nakaraan na small heart attack, yung non-STEMI, at in fact, in-stent yung kanyang RCA. Okay. So ngayon, after 28 minutes, nag-decision yung paramedic, sabi niya, ulitin natin yung ECG. So, makikinak talagang alam nila, nakita nila, walang ST, wala tayong ST elevation sa inferior, wala, 2, 3, F, wala. Lateral. So, ang una siguro suspecha nila, nag-decide sila na gawin yung posterior leads. So, mayroon tayo ditong ST depression. Ayan. So, wala tayong ST elevation sa leads inferior, 2, 3, and F. At saka doon sa lateral, 1, AVL, B5, and 6. Pero mayroon nga tayong ST depression sa B1, 2, B3. So, intriguing. Okay. Doon sa 28 minutes na nag-decision sila, ganun pa rin. Mayroon tayong ST depression sa B1, B2, and B3. Ngayon, nag-decision ngayon sila. So now, in-entertain na nila na posible mayroon tayong posterior STEMI na ginawa nga nila. So, nagkuha sila ng posterior leads na B7, B8, and B9.
So dito nga sa kanilang ECG, nakita nga na mayroon tayong ST elevation sa posterior leads. Kasi ito ang mga posterior leads natin, B7, V8, V9. So mayroon kang ST elevation, ST elevation, ST elevation. So confirm, mayroon tayong posterior STEMI based dun sa 12-lead ECG. Ang sintoma ng pasyente positive. Sa ECG niya, ST elevation sa posterior positive, mayroon tayo. Pero nauna muna yung reciprocal, pero dahil na wala na sila makitang ST elevation sa inferior, dumiretso na sila sa posterior lead. So that's a good decision. So nakita nga na positive ang pasyente sa posterior STEMI. Pending pa yung kanyang angiogram. Okay. So hindi pa sila nakontento, inulit pa nila uli ng another 2 leads. So ganun pa rin ang kinalabasan nito. Meron pa rin tayong ST elevation sa posterior leads. Meron pa rin tayong reciprocal sa B1 to B3 at patuloy pa rin yung ating ST elevation sa posterior leads B7, V8, and V9. Okay. So ngayon, dinala yung pasyente sa cath lab. Okay. At dito, nasa hall bay yung pasyente habang piniprepare yung cath lab table at inulit nila yung 12-lead ECG. Nakita nga nila na hindi na masyadong nagdi-depress pa rin yung ating B1 to B3 pero hindi na masyado. Maaaring nakatulong konti yung binigay nilang mga aspirin, yung ticagrelor or Plavix, nagbigay na sila. Maari na ease off konti yung kanyang infarction at yung nag-reduce sila mga demand pagbigay ng medication for pain katulad ng morphine, sprays which is a vasodilator, relaxant doon sa heart muscle arteries and the muscles, and also nagbigay din sila ng oxygen patuloy. Okay? So it is off, pumalma konti, pero it's not totally na-resolve. Andun pa rin yung ST depression natin. Okay, so nakatulong yung mga antiplatelets, nakatulong yung ating mga vasodilators, nakatulong yung ating for pain relief and everything. So, nag-ease off konti yung mga ST depressions natin. Okay, pero ito, basic 12-lead ECG pa lang ang ginawa niya. So, makikita nyo basic B4, 5, and 6, mga basic pa lang yan. Sinundan nila ito ng another leads involving the posterior leads at naglagay din sila ng B4R. So dito, makikita nyo, patuloy pa rin yung ating ST depression sa B1 to B3 at yung ating ST elevation sa V8 and V9, mayroon pa rin. Nandun pa rin. Talaga may posterior stem ito, pero siyempre, hihintayin natin yung resulta ng angiogram. Nag-check sila ng B4R kasi ang B2, B4, B2R, B3R, B4R, yung mga leads na yan, nag-check yan kung may RV involvement. Usually, nangyayari ito kapag yung pasyente mayroon tayong inferior STEMI. Okay, pero nakikita nyo wala. At usually din, pag may inferior STEMI ka, posible ka rin, it will ma-involve yung posterior mo. Sa kaso natin, wala. Pero, mayroon tayo direct na, mayroon tayong posterior STEMI. Okay. So, dinala ngayon doon sa cath lab at in-angiogram. So, doon sa angiogram ng ating interventionalist cardiologist, ito ang nakita nila. So, mayroong bara yung ating circumflex artery at ang yung kanyang branch na OM. Kasi mayroon tayong OM1, OM2, OM3. Dito, mayroon siya. This is an OM2, obtuse marginal, may bara. So, nilagyan niya ng stent, itong baradong circumflex, at saka itong baradong branch ng circumflex na obtuse marginal, OM. Okay. So, sabi ko sa inyo kanina, yung posterior STEMI, ang apektado dito, yung likod ng puso. Yung posterior side ng puso natin, yung likod. Okay. Dalawa lang ang nag-feed ng heart, ng blood supply, yung coronary arteries natin, na nagsusupply ng blood sa likod ng puso natin, sa heart muscle at saka kung ano mga conductive tissue. Either yung circumflex artery at saka yung kanyang branch, or either yung RCA,